Hallelujah. Sino po ngayon na ang masayang-masaya? Amen. Praise God. Alam nyo, sana po, hindi lang po sa araw. Kaya nga po, lagi ko sinasabi sa inyo, ang Kapaskuhan o Christmas is not about the date. Di ba? 25, Christmas, no? Kundi ang liwanag na ito yung ating series message, ay ang Jesus Shine Through Darkness, kung saan sinabi nga nung lumitaw ang anghel at nagpakita yung isang tala kung saan yung ilaw na ito nagturo kung saan matatagpuan ang ating Panginoon. Ito po rin ito yung liwanag na ito na nagsisilbing liwanag mula sa ating kadiliman at ngayon wala na tayo sa kadiliman sapagkat ang ating Panginoong Kristo ay nasa ating mga buhay na nagliliwanag. Amen? Sabi mo sa katabi mo, ang liwanag mo ngayon. Kasi po, yan po ang ating sineselebrate, yung pag-alala sa kapanganakan ng ating Panginoong Kristo na kung saan naging ilaw. Ito po sabi sa atin sa 1:5 and 9. Ang ilaw na ito ay nagliliwanag sa kadiliman at kailanman hindi madadaig ng kadiliman. Ang tunay na ilaw na nagbibigay liwanag sa lahat ng tao ay dumating na sa mundo. Kaya po yung Kapaskuhan, ito po yung nakasentro sa ating Panginoong Kristo. Ano po? Ang madalas pagpapasko, nakasentro sa gift, nakasentro sa pagkain, nakasentro ano ba ang ating mga fellowship o gathering, kaya Christmas party. Ano po? Pero bilang isang mga Kristiyano, dapat alalahanin natin ang Kapaskuhan ay nakasentro sa ating Panginoon. Nakasentro siya na lagi isipin natin, Christmas is all about Jesus. At ang Jesus na yan ang nagliwanag sa atin. Kaya nga po, nung dumating yung anghel, sabi, huwag kayong matakot. Sabi ganon, huwag kayong matakot, ang dala ko yung magandang balita na magbibigay pag-asa at kaligtasan sa sangkatauhan. Kaya ang pag sineselebrate po natin ng Pasko o inaalala natin, dapat masaya tayo. Because we celebrate kung paano tayo niligtas ng Panginoon. Amen? Sino po dito niligtas ni Lord? Praise God. Kaya pag alam mo ikay ligtas, maligaya ka eh. Kahit na tayo medyo wala kang 13-month pay, na pastor, parang alanganin, wala yata ako. Huwag kang mag-alala sapagkat yung natanggap na extraordinary ay tunay na mahalaga yun, yung gift na yun. Paano kayo mag-celebrate ng extraordinary Christmas? Yung talagang kakaibang kayo mag-celebrate, Bigyan sabihin nyo, siguro, pastor, meron kaming lechon. Ayan. Stock-ready na yung aming mga regalo sa aming mga inaanak. Yung mga extraordinary celebration ng ating Christmas. Paano kayo magbigay ng regalo na extraordinary? Dati, binibigyan mo ng 200, ngayon 1,000 na. Wow, grabe. Sino kaya ninong at ninang na ganun? At may regalo pa. Ayan po yung mga extraordinary gift na kung saan sa ating mga mahal sa buhay binibigyan natin at mahalaga po yun. At minsan, yung mga regalong ito, one time lang. Bakit? Ito lang sineselebrate natin, kaya nabibigyan. Pero yung extraordinary gift kay Lord, lifetime. Every day. Kumbaga sa hindi lang dahil Kapaskuhan, taka magbibigay ng regalo. Yung effectiveness ng regalong yung extraordinary gift nito ay lifetime. Isang bigayan pero lifetime ang effective. Yun po yung regalo ng ating Panginoong Kristo. Kaya ang regalong ito yung nagbigay ng kagalakan at papuri sa Diyos. Bakit po? Ano po sabi sa Lucas 2:20? Bumalik sa parang mga pastor na labis na nagpupuri sa Diyos dahil sa lahat ng kanilang narinig at nakita na ayon sa sinabi ng anghel. Ibig sabihin po yung mga pantas, ito po yung nagpuri. Ito yung mga wise man, hindi po yung mga matatalino. Pag sinabi pong pantas o wise man, ito po yung mga astrology na may kinalaman o mayroon silang karunungan about sa mga bituin. Kaya po nung nakita nila, ito yung tagapagligtas, nagalak sila, nagpuri sa Panginoon. At ngayon nga po, tayo po yung nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon. Amen? Sabagat one time sa buhay natin, nakita natin ang liwanag na ito. At ang liwanag na ito ang nagpakita lalo na magalak ka, magpuri ka sa Panginoon. Kaya ngayong umagang ito, sabihin mo sa katabi mo, magpuri at magpasalamat tayo sa Panginoon. Kahit yan ilang libong taon na nangyari, pero yung effectiveness nito, hindi kayang tumpasan. Lifetime po ito, yung kanyang kapangyarihan ng effective na ito. Sabi nga sa Mateo 2:11,
Pagpasok nila sa bahay, nakita nila ang bata kasama kanyang inang si Maria. Nagpatira pa sila at sumamba sa bata. Binuksan nila ang kanilang mga baul ng kayamanan at inandog sa kanya mga dala nilang ginto, insenso, pabangong mira. Yung tatlong hari po dito, hindi naman talaga hari. Sila nga yung the wise man. Alam niyo po yung binigay na regalo? Yung ginto, insenso, pabangong mira. Ito po yung nirigalo lang sa mga hari. Binibigay lang po ito sa mga hari. Yung time na yon na nagpakita ang anghel at sinabi dumating na yung tagapagligtas, ito yung the Messiah, anong ginawa ng the wise man? Yung regalo na panghari ibinigay nila kay Jesus. Sapagkat sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya sa Diyos, yung aking sinasamba, ang sinilang one time, 2,000 years ago, ito po ang hari ng mga hari. Kaya po ngayong umaga, sineselebrate natin, inaalala natin celebration sapagkat ibinanganak ang hari ng mga hari. Amen? Kaya tayo nagagalak. Hindi basta-basta po yung ating sineselebrate o inaalala, kundi ito po ipagpapakita na ang Christmas is all about Jesus. Ito po'y laging nakasentro sa ating Panginoon. Kaya nagagalak po ako, palakpakan natin ang Panginoon sapagkat napakarami natin. Alam niyo po ano po ang dulot no? Kasi inaalala natin, hindi naman yung dala kong pagkain. Hindi niya ibibigay ko kundi ang sentro ng pagdalo ko dito para bigyan ng pasasalamat at pagpupuri ang hari ng mga hari. Amen? Yun ang mahalaga. Tingnan mo yung katabi mo. Masaya ba? Tingnan mo? Masaya ka dapat. Pag malungkot ka, ay may problema. Kasi talagang pagsilang ng ating Panginoon Kristo, sabi nga ng anghel, magalak kayo. Mabuting balita ito. Kaya po ang message po natin ngayong umaga, the extraordinary gift o pambihirang regalo. Sino bang gusto maka-receive the extraordinary gift? Amen. Tayong lahat. Gusto natin yung hindi ito madalas makita, kundi pambihira. Yan po ang sabi dito sa Roma 6:23. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Alam niyo po, yung regalo. Sino po dito walang kasalanan? Lahat tayo, no? Lahat tayo mapapahamak, pero ito yung extraordinary gift. Ano po yun? Kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Hesukristo. Kaya nung isinilang ang ating Panginoong Hesukristo, nagkaroon ng pag-asa. Kasi lahat ng tao, mamamatay, parurusahan. Pero nung isinilang si Hesukristo, ito yung tumugon sa kailangan ng lahat ng tao, ang kaligtasan. Ito po yung extraordinary gift. Hindi niyo po napansin? Hindi po ito kayang bayaran. Kahit anong yaman sa mundong ito, hindi kayang bayaran yung kaligtasan na ito. Kaya pag tuwing po inaalala natin yung pagsilang niya, dapat masaya kayo. Bakit? Yung regalong tinanggap kong extraordinary gift, hindi po kayang bayaran ng pera to. Ano po? Kahit kayo yung maging kontraktor, hindi kayang bayaran. Sino po nakatanggap na ng extraordinary gift? Di iba, hindi pa ligtas. Sino po nakatanggap na sa ating Panginoong Jesus? Pakitaas ang kamay. Praise God. Kasi yan po yung pambihirang regalo. Kaya nga pag inaalala natin doon, masaya tayo. Bakit? Kakaiba yung natanggap mo Ibang regalo ito. Ito yung sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Panginoon. Kaya naging pambihira ang regalo dahil ang regalo ay pambihirang bata. Hindi po basta-basta po yung isinilang. Hindi lang basta isinilang na isang mayaman o galing sa Hudyo o sa angka ni Abraham at ni David. Hindi. Ano po sinasabi sa Isaiah 9:6? Ipinanganak ang isang batang lalaki na maghahari sa amin. Tatawagin siyang kahangahangan tagapayo, Diyos na makapangyarihan, walanggang ama, at prinsipe ng kapayapaan. Ito po yung ipinanganak na bata. Hindi lang po siya basta-bastang bata. Kundi makapangyarihan Diyos, ano pa? Hari ng mga hari, walang hanggang ama, at prinsipe ng kapayapaan. Lahat ng mabubuting bagay nasa Kanya. Ito yung isinilang na bata, hindi sa pambihirang bata lang. Extraordinary child.
Kaya nga po yung mga fantasy wise man, ano yung binigay nila? Regalo na panghari. Alam niyo po ba, si Jesucristo po, kayong the Lamb of God, sa panahon po ng kultura po ng mga Hudyo, pag po sila mag-o-offering ng lamb o tufa, yung pinakamainam. Yung walang sakit, walang defective. Yun ang ino-offer nila. Kaya ang mangyayari, may isa po silang, hindi ko alam kung samahan yun o mag-aalaga ng tupa, titignan nila yung pinaka-the best. At yung mga pamilya magbibigay, bata pa lang, tupa pa lang. At yun, pag nalagay nila maganda yung tupa, walang sakit, ilalagay nila sa sabsaban. At hindi nyo po alam, ilalagay po kung sinong pamilya yung nagbigay nun. Kaya family ng Gutierrez family, the Lamb of Gutierrez family. Magbuo family, yan po. Nung ipinanganak po si Jesus, sa sabsaban din, ano po nakalagay? The Lamb of God. Siya po yung pinantubos sa atin ng Diyos. Siya yung nasa sabsaban. Di ba mayroon siyang koneksyon? Siya yung binigay ng Panginoon para sa atin as a offer upang anumang kasalanan natin, ito ang tatanggap upang maging karapat-dapat tayo sa Diyos Ama. Kaya nga po, bakit sa sabsaban pa nilagay? Kasi mga in-offer yun ni Lord para sa atin. Sabi mo sa katabi mo, mahal na mahal ka ng Diyos. Di ba ba? Sino ba ako para mahalin ng Diyos? Pero dahil isinilang ang ating pag-asa, yung extraordinary gift, ibinigay sa atin sa pamamagitan ni Jesus, ito po ay nagbigay sa atin ng pag-asa. At ang pag-asang ito ay nagkaroon pa ng plano pa noon pa. Ang pambihirang batang ito, nakaplano na noon pa. Ano sabi po dito sa Isaiah 9:7? Hindi magwawakas ang pag-unlad ng kanyang pamamahala at maghahari ang kapayapaan. Siya magmamana ng kaharian ni David. Patatagin niya ito at paghahariang may katarungan at katuwiran magpakailanman. Sisiguraduhin ng Panginoon na mahukbo na matutupad ito. Sa Book of Isaiah, pinofesay na ito. Nakaplano na. Kaya nung nagkasalat si Eva at Adan, nakaplano na po ito paano itutubusin ang tao. Ang unang tinubos sa atin sa pamamagitan ng pambihirang batang ito, yung galit at puot ng Diyos. Dahil sa kasalanan, nagalit ang Diyos Ama sa atin. Pero dahil sa pag-ibig, sabi, for God so loved the world, He gave, ibinigay niyan. Yun napapansin tuwing Pasko, bigayan. Di ba? Sino nakatanggap na dito ng mga regalo? Lahat tayo, di ba? Karamihan. Kasi ang una nagbigay ng regalo ang ating Panginoon Kristo. At yan sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesus. Kaya nga naka-prophesy noon pa lang, sabi, mangyayari ito. Sabi gano'n, sisiguraduhin ng Panginoon at nangyari nga ito. Ang pambihirang bata na nagpalaya sa kautusan at maging anak tayo ng Diyos Ama. Yung pambihirang batang ito, yung nagpalaya sa atin sa kautusan. Kasi nung under po tayo ng kautusan, di ba sabi sa Galatian, pag nilabag mo ang isa sa 10 utos, nilabag mo na ang lahat. Kaya ba natin ma-perfect yung 10 Commandments? Di ba? Yung alam magsinungaling Sino dito hindi nagsisinungaling? Haharap pa lang sa salamin, yung sinungaling ka na Ang payat-payat ko kahit mataba ka. Di ba? Doon pa lang, sisinungaling na tayo Pero dahil sa biyaya ng Panginoon, tayo po ay pinawalang sala sa kautusan. Ano po sabi sa Galatians 4:4-5? Ngunit dumating na ang takdang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak sa mundo, si Jesus. Ipinanganak sa isang babae at namuhay sa ilalim na kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim na kautusan nang sa gayoy maging anak tayo ng Diyos. Sino po mga anak ng Diyos? Dahil sa ating Panginoong Kristo, kaya yung pambihirang batang ito, ang naging susi, ang naging dahilan, kaya tayo mga naging anak na tayo ng Diyos. Dati tayong kaaway because of our sin, pero dahil pinatawad tayo ng ating Panginoong Kristo, isinilang ang pambihirang bata para lahat tayo ay tawagin mga anak ng Diyos. Grabe, Ang Diyos mo makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos ng mga Diyos, prinsipe ng kapayapaan, ito yung pambihirang bata. Hindi basta-basta. At ang pambihirang bata ay nag-alis ng takot at nagdala ng pagpapala sa ating lahat. Ano po sabi sa Lucas 1:30-31? Kaya sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria,
Dahil pinagpala ka ng Diyos, magdadalang tao ka at magsisilang na isang lalaki na ang papangalanan mong siyang Jesus. Kaya po tayo mga mananampalataya, dapat hindi na po tayo natatakot. Lalo na kaya po sabi ko sa inyo, sinabi po sa Bible, 365 times sinabi sa Bible, huwag kang matakot. Kaya everyday sa buhay mo, dapat hindi ka natatakot. Bakit? Dahil may Jesus ka na isinilang para tubusin tayo sa kasalanan at kamatayan. Amen? Yan ang number one na problema ng tao eh. Pero dahil sa pambihirang batang yan, anong sabi ng Panginoon? Huwag kang matakot. Kaya pinagpapala, hindi lang po si Maria. Ang tao po tinanggap si Jesus bilang Panginoon na tagapagligtas ay pinagpala ng Diyos. Amen? Sino po pinagpala ng Diyos dito? Kaya it's not a bunny, it's not yung handa mo, hindi po yun. It's all about Christ in you. It's all about kung talagang buhay sa buhay mo, talagang nagliliwanag sa buhay mo, magagalak ka. Kaya yung last message, di ba? Hindi sinasabi doon na mapalad ang nagsilang sa iyo, Jesus. Ang sabi ni Jesus, mapalad ang mga taong sumusunod sa akin. Yun ang sabi ng Panginoon. Kasi ang taong sumusunod sa Kanya ay tunay na nagpahayag na siya ang Diyos mo, Ama mo, na nagpakitang anak tayo niya sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Amen? Kaya pag sineselebrate, inaalala natin, wow, anak pala ako ng Diyos. Ganun tayo dapat. Masaya ka. Tayo, maging anak ka lang ng barangay captain, masaya ka na eh. Ang tatay mo, iba eh. Hari na mga hari, di ka ba magiging masaya? Kaya minsan, napagkakamali ng mga born again, mga mga mayayabang, may ganun. Bakit? Kasi pag parang wala kang problema talaga. Kasi big time ang tatay ko, siya yung sumasagot ng mga problema ko, alalahanin ko kay Lord. Di po ba? Kaya nga pag Pasko, Kapaskuhan, inaalala natin pagsilang niya, it's all about Christ. Hindi yung, may pera ka ba? May panghanda ka ba? No. Mayaman ang tatay ko. Ganyan dapat. Kasi nga, ang tatay mo ay ang ating Panginoong Jesus. Kaya ito po ay magbaalis ang ating takot, kundi magdadala ng pagpapala kasi alam mong kasama natin ang Diyos. Amen? Kasama mo ang Diyos. Pastor, wala akong handa. It's not about handa. It's all about Christ, sabi ko. Di mo makakita, bigla na lang may akakatok sa'yo. Di ba? Bibigyan ka ng handa. Ganun ang Panginoon. Kung ang Panginoon, nagpadala nga ng mga tinapay, uwak ang dala eh. Ang nagdala tayo pa kayang anak ng Diyos. Baka hindi lang uwak ang padala niya, baka pa-FedEx pa yan, o pa-JNT pa yan, di ba? O, bibigay sa'yo, kakain na lang po kayo. O food panda. Di ba? Ganyan kumilos ang ating Panginoon dahil siya ay kasama natin. Ang pambihirang batain magdadala sa atin mga imposibleng bagay. Kaya sabi ko sa iyo, huwag kayong mag-alala. Kung nakakaranas tayo ng mga pagsubok, lalo na sa mga panahon na ngayon, diyan magaling si Lord. Yung mga imposible, magiging posible. Ano po sabi sa Lucas 1:34-35? Nagtanong si Maria sa anghel, paano po ito mangyayari gayong dalaga pa ako? Sumagot ang anghel, sasayo ang banal na Espiritu at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan Diyos. Kaya ang banal na sanggol na ipapanganak mo ay tatawaging anak ng Diyos. Di ba nakaraan linggo rin sinabi ko sa inyo? Pero sino po dito ipinakanak na walang tatay? Na nabuntis ang nanay mo na walang tatay o lalaking involved. Di ba? Imposible yun, no? Tsaka yung mga baog nanganganak. Parang si Elizabeth, yung pinsan ni Maria. Ilang taon na yun, pero baog pa, nanganak pa rin. Dahil yun yung pinakananak si John the Baptist. Walang imposible. Kaya yung batang itong ipinanganak, nagdadala sa'yo ng mga imposibleng bagay. Amen? Sabi mo sa katabi mo, ready ka na ba sa imposibleng bagay na gagawin ng Diyos? Totoo yan. Kung yung pinakamahalaga na kailangan ng tao, yung kaligtasan ibinigay sa'yo sa pambihirang batang ito, ano pa ba hindi kaya ibigay sa'yo ng Diyos? Pastor, wala akong bagong sapatos, wala akong bagong damit. Huwag kang mag-alala. Manggagaling pa sa Italy yung mga damit at sapatos mo. Di ba? Walang imposible sa Diyos. Wala akong paghanda, Pastor. Huwag kang mag-alala. Dahil yan na si Ligas Lechon, paparating na sa pintuan nyo, dadalang ka. Kasi walang imposible sa Diyos. Pag sinabi ng Lord sa'yo, mangyayari. Amen?
Kaya huwag kang mag-alala kasi mga imposibleng bagay dyan, magaling si Lord. Kaya nga sa ating buhay, hindi mo pwedeng ipagkaila, naging imposible. Dahil bakit? Dahil may Diyos ka sa buhay mo, may pambihirang bata nangyari dyan sa buhay mo. Kaya huwag tayo matakot o mag-alala. Sa atin ang Banal na Espiritu at kanyang kapangyarihan. Kasi si Maria, nangyari yung sumakanyang ang kapangyarihan, Banal na Espiritu, lalong-lalo na sinabi sa Bagong Tipan, sa inyo ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu, iniiwan ko sa inyo. Kaya huwag po kayong mag-alala. Sa panahon po natin ngayon, puro corruption, mga hindi maganda nangyayari, patayan dito, huwag kayong matakot. Bakit? Pag ang Diyos Amay kasama mo, ililigtas ka niya. Sabi nga ng Panginoon sa Psalm, di ba? Lahat ng alalahanin ko, ibibigay ko sa inyo, Panginoon. Sapagkat kayo ang aking matibay na tanggulan o refuge, iingatan mo ko. Hindi niya ako pababayaan na mapahamak. Sabi gano'n ng Panginoon. Ang tanong lang, ibinibigay ba natin ang mga alalahanin natin sa Diyos? Nagtitiwala ba tayo? Kasi yun ang mahalaga eh. Kaya nga, pinapaalala sa atin yung kapanganakan ng ating Panginoong Kristo ay nagbigay sa atin ng pag-asa, nagbigay sa atin ng pinakamagandang regalo, extraordinary gift na hindi kayang tumbasan ng pera. O ano mang katayuan sa mundong ito. Kung ang asawang mo maganda, ang asawang magwapo, girlfriend mo maganda, walang katumbas ito. Bakit lahat yan mawawala? Pero ang regalo ng Diyos sa'yo, magpahawalang hanggan. Amen? Lifetime ito. Yun ang maganda doon. Kasi lahat naman tayo tatanda eh. Yun ang katotohanan. Pero ang katotohanan, yung regalo, yung extraordinary gift na tatanggap mo, lifetime yan at may epekto yan sa buhay mo. Yun napapansin yung mga taong nagliliwanag, yung parang hindi tumatanda. Kasi nga may Panginoon niyang buhay sa buhay nila. Tignan mo yung katabi mo. Hindi tumatanda, ano? Ano? Nagkakaedad lang. Numero lang ang tumataas. Kaya minsan napagsasabihan ka, galing ka ba ng abroad? Bakit naman? Kasi parang maliwanag ka eh. Ano? Hindi, kasama ko lang si Jesus. Meron kasi ako extraordinary gift galing sa Diyos. Hindi nga napapansin pag kayo sinasabihan ng ganun ng mga kaibigan nyo. Kasi nga, meron kang Diyos sa buhay mo na kung saan yung pambihirang batang ito ay tunay na pambihira talaga. Kaya nga, napakasarap ang mga mananampalataya na maunawaan kung bakit naging pambihirang regalo ang Panginoon. Dahil ang pambihirang regalo na ito ay lumupig sa dyablo o tumalo sa dyablo. Ang number one kaaway natin, sino? Hindi ang ating asawa. Iba, asawa ko, lagi kong kaaway yan. Hindi yun. Lagi kami may diskusyon, no? Ang pinakatalagang kaaway natin na talagang tinalo natin nung pagsilang ng ating Panginoong Kristo, nagbigay ng pag-asa, ang kaaway ang dyablo. Di ba? Kaya minsan, pag ang ating mga asawa, hindi maganda nagpapakita, hindi mo makakarinig kayo, demonyo yung aking asawa, hindi po yan ang ating kaaway. Yung gumagawa behind that. Kasi yan talaga ang tinalo, nilupig ng ating Panginoong Kristo. Ano sabi sa Hebreo 2:14-15? At yamang mga anak ng Diyos na binanggit niya ay mga taong may laman at dugo, naging tao rin si Jesus upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay malupig niya ang dyablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Ano po sinasabi ng Panginoon? Nung ipinanganak si Jesus, ipinakita niya matatalo ng lahat ng sumasampalataya sa Kanya yung kamatayan. Anong kamatayan na yon? Yung, hindi lang po lahat tayo mamamatay, physical natin mabubulok eh. Ang tinuturing po ditong kamatayan yung second death. Yung ating spirito at ating kaluluwa ay parurusahan for eternal. Habang buhay. Yan po yung nilupig ng ating Panginoon Kristo na kaya nung isinilang ang ating Panginoon Kristo, isinilang ang pag-asa na kung saan hindi na tayo mamamatay. Spiritually. Ano sabi nga dito? Sabi dito, sa ganitong paraan, pinalaya niya sila sa naging alipin na sa takot, sa kamatayan, sa buong buhay nila. Nung hindi pa tayo mananampalataya, takot tayo lahat di ba? Kaya pag pinag-uusapan ng kamatayan, huwag natin pag-usapan yan, nakon daw, kasi hindi maganda eh. Di po ba? Pero nung ikay sumampalataya sa Panginoon, kahit minsan Lord, kahit kunin mo ako ngayon, sigurado ako bakit. Alam mo kasi nilupig na ni Lord, yung batang ito, yung pambihirang regalong ito, yung kamatayan sa iyo. Kaya ngayon, hindi na tayo Ako nga po, nung ako may panahon na ako'y wala pa sa Panginoon, kaya ako nagiinom. Kasi nga gusto ko
pag natulog ako, mamatay na ako, okay lang, masaya ako nakainom eh. Pero natatakot ako, behind that, saan ako pupunta? Pagkatapos nun, tapos na ba? Pero ang lahat ng sumampalataya sa pambihirang regalong to, ang sabi ng Panginoon, hindi na matatakot sa kamatayan. Sino po dito hindi natakot sa kamatayan niya? Amen? Yung hindi nagtaas hanggang ngayon, alanganin pa rin. Pastor, parang hindi ko pa halata. Hindi ko pa kaya. Hindi ko naman sasabihin sa inyo ngayon kayo kukunin ni Lord. Sa ano ni Lord yan? Di ba minsan ganyan tayo? Pwede ako, handa ako mamatay. Pero Lord, hindi naman sa ngayon naman. Dahil may plano pa kayo, di ba? May layunin pa sa atin ng Diyos. Pero ang katotohanan, yung pambihirang regalong ito nagbukas sa atin upang yung takot tayo sa kamatayan ay maging kagalakan. Bakit? At the end of the day, lahat naman tayo mamamatay. Sabi sa Hebreo 9:27, itinakda sa tao ang mamatayan, kasunod dito ay paghuhukom. Yung paghuhukom na ito, harap tayo sa Diyos, ito si Juan, may pangalan to, nakaaklat ng buhay, pasok ka. Kaya nakalista na ang pangalan mo sa aklat ng buhay, huwag ka na matakot. Kaya may bibigay ito ng alin? Ng kagalakan at kasiyahan sa atin dahil ito ay tumalo sa Diablo na kung saan ito yung ating kaaway. At dahil sa pambihirang galong kay Jesus, hindi tayo kasama ni Satanas sa parurusahan. Yung nga sinasabi ko sa inyo, sino ang parurusahan lang? Si Satanas. At tayo mga tumanggap sa extraordinary gift na ito, hindi tayo parurusahan kasama ni Satanas. Sino po dito gusto kasama si Satanas sa parurusahan kasama niya? Ayaw natin, ano? Kaya nga yung pinapakita ng extraordinary gift. Anong sabi sa Pahayag 20:10? At si Satanas na dumaya sa kanila ay itatapon sa lawang apoy at supre na siya rin pinagtapunan ng halimaw at ang huwad na sinungaling na propeta. Magkakasama silang parurusahan, pahihirapan, araw at gabi, magpakailanman. Madalas sinasabi kung nanonood tayo ng mga TV, no? Yung si Satanas, yung kanyang miyembro, siya yung nagpapahirap sa mga taong hindi po totoo yun. Si Satanas, parurusahan din po. Yung mga alagad niya, parurusahan din yan. Lalo yung mga taong hindi sumampalataya at hindi tinanggap yung extraordinary gift na ito. Kaya po, huwag po kayong paloko sa kasinungaling na kaaway. Ay, makikita mo si Satanas doon, maghahampas din ng mga wala. Sila yung number 1 na parurusahan ng Diyos. Pero yung mga taong tinanggap yung pambihirang regalong ito, sabi mo sa katabi mo, hindi mo pa na makakasama si Satanas? Hindi pa ba tayo magagalak noon? Ang makakasama mo ngayon, yung katabi mo ngayon, tingnan mo yung katabi mo, siya yan ang makakasama mo sa langit. Amen? Yan yung makakita-kita natin sa langit. Hindi sa Satanas, naku, delikado, si Satanas ang makakasama ko. Ngayon pa lang, magdili-dili ka na, pag-isipan mo na. Malulungkot ka talaga. Kasi habang buhay doon, parurusahan araw at gabi. Araw at gabi, ha? Walang tigil po yun. Kaya kay, di ba, sa mayaman at Lazaro, sabi nga, Abraham, sabi mo, pakidampian yung akin labit. Sobrang init po dito. Araw at gabi po yun. 24/7. Mahirap yun. Kaya nga tayo dapat nagagalak. Bakit? Hindi natin makakasama si Satanas na parurusahan. At ang pambihirang regalo ay nagtataglay ng biyaya at katotohanan. Napakaganda. Kasi hindi lang tayo natapos na tinanggap mo sa yung regalong ito, kundi may biyaya ito at sa pamamagitan ng katotohanan. Ano sabi sa 1:17? Sapagkat ibinigay sa pamamagitan ni Moses ang kautusan, ang biyaya at katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Jesucristo. Wala na dapat tayong patunayan. Noong panahon kasi kailangan mo sumunod sa 10 Commandments. Kailangan maging masunod ko to. Wala na. At sa pamamagitan ng pagsilang ng ating Panginoon Kristo, hindi mo na kailangan patunayan pa na mabuti ako. Hindi mo na kailangan gumawa ng mabuti para sabihin ligtas ka. Hindi. Ano sabi sa Ephesians 2:8-9? We are been saved by the grace of God. So no one can boast. Walang maipagyayabang ang sino man. Kaya nga, wala ka dapat patunayan. Yun ang kagandahan ng pagsilang ng ating Panginoon Kristo. Paano? Kailangan ko muna. Kaya nakakalungkot sa marami, di ba? Pupunta na lang ako sa church kapag mabait na ako. Pupunta na lang ako sa church pa kaya ko na iwanan yung aking masasamang gawain. Sino po dito naligo bago maligo? Kaya nga naliligo ka para alin? Malinis ka eh. Kaya nga lalapit ka sa Panginoon para malinis ka upang sa biyaya at katotohanan, malinis tayo sa harapan niya. Wala kang dapat patunayan, kailangan mo na maging mabuti para ako tanggapin ng Diyos. Hindi. Kasi may ipagyayabang ka pagdating ng langit. Alam mo, Lord, 10
mabubuti ang ginawa ko, hindi nagyabang ka na. Di po ba? Kaya nga, sabi sa Pilipos 2:13 sapagkat ang Diyos ang siyang kumikilos sa inyo upang magkaroon kayo ng pagnanais, kakayahang masunod ng kalooban niya. Sino daw ang tutulong sa atin? Ang Diyos pa rin. Hindi mo kaya mabago unless wala kasama ang Panginoon at katotohanan. Kaya kayo, ba't po tayo nagpunta rito? Pastor, ang daming pagkain. Hindi naman ganon, di ba? Bakit? Kasi nga naunawa at naintindihan mo yung biyaya ng Panginoon. Na sino ba tayo sa harapan niya, pero niligtas ka ng Diyos. Wala kang dapat patunayan. Hindi mo kailangan maging mayaman, hindi mo kailangan maging matalino, hindi mo kailangan maging tanya, kilala ka, no. Ang kailangan mo lang, tanggapin ng biyaya, yung extraordinary gift, at ang katotohanan na magpapalaya sa iyo. Anong katotohanan yan? Di ba kasi yung kaaway? Hindi ka naman matatanggap ni Lord, ang dami mong kasalanan eh. Hindi ka naman patatawarin ng Diyos, ang dami ng kasalanan mo. Hindi. Pumapasok ang biyaya ng Panginoon at ang katotohanan, ang lahat ng sasampalataya, anuman ang kanyang kasamaan, mamahalin siya ng Diyos at ituturing niyang anak niya. Di ba sabi sa John 1:12, ang lahat ng sumasampalataya ay binigyan ng karapatan maging anak niya. Pag sinabi ng iyong mga labi, Panginoon at tagapagligtas mo si Jesus, sabi ng Panginoon, adopted child na kita eh. Alam niyo, adopted child sa panahon ng kultura ng mga Hudyo? Mas maano pa sa pananganak by birth. Kaya sa kultura nila, pag nanganak yung babae at hindi nila gusto yung anak nila, nilalagay sa arawan para mamatay. Hindi ko gusto yan, ang pangit. Ganun po sila. Pero sa kanila, sa kultura nila, pag ang isang tao inampon, wala silang karapatan para itakwil. Bakit po? Kasi aampong ka, pinag-isipan niya yon. Aampunin ko to kasi gusto ko to eh. Kaya sa panahon nila, pag inampun ka, wala silang karapatan itakwil ka. Inampun tayo ni Lord. Sino dito mga dugong Hudyo? Wala naman, di ba? Lahat naman tayo mga hintil eh. Pero dahil inampun tayo ng Panginoon, dahil sa pananampalataya natin, doon sa pambihirang regalong ito, ano sabi ng Panginoon? Anak kita at hindi kita itatakwil. Yun ang kagandahan. Ano man ang iyong nararamdaman, ano man ang iyong kasalanan, sabi ni Lord, tanggapin mo yung pambihirang regalong ito, hindi kita itatakwil. Ituturing pa kita mga anak ko. Yun ang kagandahan na tinalo natin ang dyablo sa pamamagitan ni Jesus. At ang pambihirang regalo ang bumuhay sa atin. Tingnan mo sa katabi mo, buhay na buhay, di ba? Tingnan mo. Hindi, buhay na buhay yan. Hindi mo kang patay yan. Buhay yan, tingnan mo. Kalabin mo kung kumikilos, baka naman natutulog lang. Ano po sabi dito sa Colossians 2:13-14? Noong una, itunuring kayo mga patay dahil sa mga kasalanan ninyo. Subalit ngayon, binuhay kayo ng Diyos kasama ni Kristo. Pinatawad niya lahat ang ating mga kasalanan at binura ang listahan ng mga kasalanan dapat natin panagutan. Pinawalambisa niya ito at kasama niyang ipinako sa krus. Lahat po tayo, nung tayo wala pa ang kapanganakan ng ating Panginoon Kristo, we are zombie. Ano yung zombie? Patay. Parang naglalakad ka pero patay ka. Bakit? Physically alive ka pero yung spiritual mo, patay ka sa harapan ng Diyos. Pero nung ipinanganak at na-receive natin yung extraordinary gift, hindi ka napatay. Ang ating pananampalataya, ang ating espiritu, buhay na buhay. Kaya nga po tayo, pag tayo harap sa Diyos, hindi na yung babagal-bagal na si John. Hindi. Si Sexing, si Maria, hindi na gano'n tinitignan. Tinitignan niya si Jesus na ikaw kasama mo. Kaya nga sabi, nakatago tayo sa katauhan ng ating Panginoon Kristo. Kaya yung ating mga kasalanan, pinawalambisa yan. Kaya yung disiblis ng kaaway, hindi ka mapapatawad ng Diyos kasi dami mong kasalanan. Hindi. Kasi yung kapanganakan, yung pambihirang batang ito, lumupig sa dyablo na kung saan nilupig niya yung kasalanan na gawa ng dyablo upang tayo ay maging karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Kaya nga sabi mo sa katabi mo, mahal na mahal ka ng Diyos. Kasi kahit ano man yung ating naging kasalanan, maging future sin natin, pinatawad na niya eh. Sino po dito ipinanganak si Jesus 2,000 years ago? Wala pa, di ba? Pero bakit pinatawad ka ngayon? Kasi nga, yung future sin mo, pinatawad na ni Lord yan. Alam ni Lord yan. Kaya yung kapanganakan ng ating Panginoon Kristo, yung extraordinary gift, nagpapakita sa atin yan na alin? Karapat dapat tayo sa paningin ng Diyos.
Alam niyo, maraming tao ang malungkot tsaka gusto magpakamatay. Kasi akala nila walang pag-asa. Masama na akong tao, wala na yung pag-asa ang buhay ko. Alam niyo po, yan po ang diwa ng Kapaskuhan. Ipakita sa tao na may pag-asa. Kaya nga sabi sa Roma 6:23, di ba? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang libreng kaloob. Ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesucristo. Kaya po, ang pinakamagandang regalo na natanggap natin ngayon ay sino? Si Jesus. Hindi yung 13-month pay, ha? Kundi si Jesus. Bakit? The extraordinary gift is Jesus Christ in us. Sino po dito na masasabi mo, ang extraordinary gift ay nasa aking buhay? Pakitaas ang kamay. Amen? Palakpakan natin. Sapagkat yan po ang katotohanan. Ano man tanggapin mong regalo ngayon, masaya ka. Bakit? Yung pinakamagandang pambihirang regalo, meron ka. Hindi maaalis yun. Kaya nga tayo lagi tayong masaya? Bakit po? Kasi yung pinakamahalagang regalo, meron tayo. Amen? Muli natin palakpakan ng Panginoon. Lahat po tayo pumikit. Manalangin. Yes, Lord and Heavenly Father, we thank you so much for the message, Lord. Salamat, Panginoon, sapagkat muli niyo pinaalala sa amin. Ang yung pagsilang ay hindi extravagant. Kung saan sinilang ka pa nga doon sa sabsaban. Kung saan, Panginoon, mga lumapit sa iyo, hindi naman tunay na hari, kundi mga wise man. Hindi kilala. Yung mga nag-aalaga ng tupa, mga pastol, ang pinahayagan mo ng mabuting balita. Ibig sabihin, Panginoon, yung kapanganakan is all about humility. Pagpapakumbaba. Sinabi mo, Panginoon, sa oras na ito, Lord, nung tinanggap ka namin as a extraordinary gift, Lord, wala na dapat kaming hinahanap pa, kundi kayo na lamang. Pero hindi din mo sinasabi niyo, Panginoon, na kami maghihirap na kami, Panginoon, ay parurusahan. No. Hindi lang makita namin, Panginoon, yung tunay na sentro ng Kapaskuhan. At kayo po yan, Panginoon. Ngayon po, as we celebrate ang kapanganakan ng aming Panginoon Kristo, pag-alala, Lord, bibigyan namin ng papurit pagsamba ang hari ng mga hari, ang Diyos ng mga Diyos. Sapagkat darating ang panahon, Panginoon, ang celebration na ito, Lord, magkakaroon ng walang humpay o walang hanggan. Sapagkat darating ang panahon sa langit, Lord, lahat kami magpupuri sa isang batang ipinanganak mo. Yan si Jesus. Dadakilain namin ang kanyang pangalan. At lahat ng paghihirap, pagtitis at nakaiyak namin, Lord, papahiran mo ito. Sinabi niyo nga po, Panginoon. At papalitan mo ito ng tunay na kagalakan, tunay na kapahingahan, na tunay na inahangad ng bawat isa sa amin na hindi kayang pantayan ng anumang ng kayamanan dito sa mundong ito. Sapagkat yung extraordinary gift, kaligtasan, nagdulot sa amin ng kapayapaan, kagalakan. Lord, salamat po, Panginoon, as we celebrate, nagfe-fellowship, Panginoon, kaming lahat dito, isa lamang ang layunin, ang magpasalamat at magpuri sa isang pangalang makapangyarihan. Ito ang aming Panginoong Jesus. Lord, salamat po, Panginoon. Salamat, Panginoon, at isinilang kayo. At ang pagsilang na yan ang pag-usbong ng pag-asa sa sangkatauhan, Lord. We thank you so much, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon.